So, good morning mga katods. Andito po tayo sa Cafe de Lipa, Petron northbound Star Tollway. And nasa harap po natin ang isang Kawasaki Ninja 650. So, meron siyang 68 horsepower. Tumitimbang siya na 172 kg. Meron siyang seat height na Pinoy friendly na only 790mm. So, syempre meron siyang ABS, Nissin caliper, tapos Nissin caliper din sa likod. So naka-stock pa rin siya na na muffler. Meron na siyang slider na may ebidensya ng slide. Rear niya na goma ay 160/60/17. And ang harapan naman ay 120/70/17. Okay? Ang colorway niya ay black, green, white na may konting gray. Medyo madaming nangyayari sa kulay niya. Napaka-pogi ng stance niya, no? So, siya ay sports touring type. Ibig sabihin, medyo sport yung position mo kasi medyo siya nakaback yung pet mo, pero yung handlebar niya is mataas. So giving you comfort. Mas madali siyang i-banking kaysa dun sa super sport, no? So naka TFT display na rin siya mga katods, no? So pag inopen natin siya, may intro siya ng Kawasaki. Natin makita siya, meron siyang RPM, meron siyang speedometer, meron siyang odometer, clock, temperature, tapos gear indicator. Yan, basically yun din. Maraming salamat nga pala kay parang Jonel Ramirez of Crestwell Corporation sa pagpapahiram ng kanyang motor para ating mabigyan ng first impression ride. Siya rin po pala ang president ng aming Rotary of Lipa Midwest. Yung mga gustong tumulong for charity, at sumali po kayo. So mukhang uulan dito, no, sa Lipa. Well, lagi naman. Ikot lang tayo dito sa Balete exit. Dito lang tayo nag-ride mula sa bahay hanggang dito. Maraming salamat talaga parang Jones. Maraming load ang kanyang RFID. You know, 1316. Sarap. Sana all. So dito na tayo sa southbound ng Star Tollway. Mapapansin nyo, no, kada lumalapat siya ng mga 7,000 RPM or 6,500 RPM, umiilaw yung nyo, yung kanyang gear indicator at yung RPM. Yung pala nakabit yung chin strap ko. Gago! Sorry na. So siguro ang meaning nun, need mo nang change ng gear. Kasi yung red line naman niya 10,000 RPM eh. So maximum niya is 13,000 RPM. Natatakbo ng motor na to ay 4,273. At meron pong kalaban. Hindi ko alam kung natutulog yan. So handling is very good. Kasi upright position because of the handlebars. Mataas siya. Suspension parang okay naman. Nalalaman natin dito sa talbugan, napaka-stable ng motor. Nasa 150 na ako swabe pa rin. May mga pala akong gagayahin na pupunta na expressway na hindi naka-jacket, tapos naka-open finger ating gloves. Sorry na po, gunggong. Ito, nasa tampo na tayo. Malapit na tayo tumalbog. What? Parang bola. Nakita natin na suspension. Ano ba to? Ano naman? Matalbog. Di ba kasi nakagamit ng GS1250, so hindi ko alam. Nakakita tayo ng diretso. Pasok natin yung top speed, no?
bakit? Dahil dito pa tayo mag-test ang top speed kung saan hindi na asfaltado at matalbog. Pero sanay na naman tayo dito. Chill lang. Ay, dami sasakyan ah. Sige, tahiin na lang natin ang karsada. Bibira na tayo. Sarap! So nakita nyo naman mga katods, ano? Yung una natin try, so almost mga 190 siguro. Yung pakalawa nating bira, pumalo na siya ng 192. Siguro kaya nun hanggang 195 kasi malapit na siya sa red line eh. Hindi ko lang alam kung ito ay parang red line ba, nagkakat na yung power or yung ibang motor kasi sumasagad pa eh. So, ayaw ko subukan kasi dito atin. Bola lang yan. Napakasarap gamitin. Siguro kaya nito mag-200 kung magaan yung rider. Kagaya ni Maring Ruth. Ako kasi over 90 kg ako. So, baka yung nag-hindrance. Pagka magaan yung rider, baka pwede naman siya. Huli ka, kuya. So dito tayo sa Jose. Overall dito sa 2024 Kawasaki Ninja 650. Angas kasi sport style yung kanyang itsura. Then comfortable siya kasi sports touring yung iyong upo. Hindi ka naman kasing ng mga cruiser. Hindi naman kasing ganun na upright. Pero medyo upright. Nag-lean ka lang na konti-konti lang. Hindi pa rin masyad sa likod o kaya leg. Madali siya i-backing dahil isang daan yung takbo ka, madali siyang i-backing. Napansin ko mga katods pagka kasi nagamit ko na yung scrambler at itong aking F3 Super Sport sa racetrack. Mas madali i-backing yung mga naka-upright composition kaysa dun sa naka-lean forward yung mahirap. Pero syempre hindi naman tayo na challenge. Mabalik tayo dito sa Kawasaki Ninja 650. So power, 68 horsepower is not bad na. Meron naman siyang enough power para sa overtaking. Hindi ka naman nabibitin. Pero tingin ko yung mga gusto nyo lang talagang exciting na motor, you must at least get 100 horsepower motorcycle. Kahit 100 lang okay na yun. Makaka-200 na yun. Tapos medyo may bira na yun. Baga. Kasi ako naman Ducati Monster din naman tayo before. Hindi pa tayo nagpa-vlog. 110 horsepower siya. Doon ako unang nakatikim ng 200. Pakus ko doon sa Kipilex ay 225. Kaya nung nakuha natin si Downing, ready na. Pero this one is not bad. Lalo hindi siya price niya. Kawasaki
Japanese brand na napaka kilala na siya as a big four ng Japanese bike industry. Wala ka talagang problema sa kanya. Actually ito ay perfect sa mga babae kasi yung seat height na lang at weight 172 kg at saka 790 millimeters. Ang hindi ko natalo dun. Yung mga babae naman, bihira naman yung speed ng mga babae. Kaya ni Mare, yung kasama ni Paring Jules, maging ano lang siya, masanay lang siya dito sa weight ng motor. Ayos na sa kanya. So that's it for today's vlog mga katots. Again, maraming salamat kay Parang Joel Ramirez of Presswell Corporation sa magpapahiram ng kanyang motorsiklo. Magalala, pinuntan ko yung ano mo yung motor mo. Hindi ko naman ito nilaspag. Ngayon ko lang siya nadala sa outside ng office namin kasi malimit sa office lang. Maraming salamat din mga katods na nanonood at sumusuporta sa ating munting channel. Everything is very well appreciated mga katods. Thank you. Sa mga bago nating subscriber, welcome po kay Lavich Moto. Kaya nagre-review naman tayo ng motor yan, so wala tayong vulgar words. Pwede na. Yun o. And again mga katods, ito po yung Batangan yung VJ Lavich Moto.